Kung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay ating mababasa sa banal na kasulatan bilang patunay na ang ating pagsunod sa Diyos ay nakabasis sa kalooban ng Diyos. Tingnan muna natin yung Marcos chapter 2 verse 27. Basahin natin sa aklat po ng Marcos chapter 2 verse 27. Sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao nagdahil sa Sabat. So malinaw na ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. At sa sulat ni Apostol Pablo sa Hebrew chapter 4 verse 9, chapter 4 verse 9, May natitira pa lang isang pamamahingang Sabat tungkol sa bayan ng Diyos. doon sa binanggit kanina sa aklat po ng Marcos and chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabat para sa tao. At yung mga taong ito nagaganap doon sa Sabat, ito yung mga tinutukoy na bayan ng Diyos. Doon sa bayan ng Diyos, nagtira ang Diyos ng isang araw para sa bayan ng Diyos. Sa makatuwid, itong bayan ng Diyos ay gaganap doon sa isang araw na itinakda ng Diyos na siyang kapangyarihan sa ating panahon, na binanggit ng Diyos ang 6 na araw sa Genesis, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Pagdating ng ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga. At itong Diyos na Espiritu, hindi siya nakikita. Ang kanyang kapahingahan nakikita sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa makatuwid, ang kaganapan ng 7th day that God was rest, walang iba yung larawan ng Diyos, which is our Lord Jesus Christ. Now, binanggit ngayon sa sulat ni Apostol Pablo bilang patunay sa ating panahon ng mga mananampalataya, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, sapagkat ngayon mayroong mga nag-raise na born again Christian, mayroong mga Trinitarian, mayroong mga Roman Catholic. Ngayon bilang pagtiyak sa maikling oras sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, una man ang binigay ni Apostol Pablo, yung mga nasa Diyos, yung mga na kay Kristo. Binanggit niya sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1. Ayun nga ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Yung sa English Bible, there is no condemnation in Christ. Yan. So, yung binanggit kanina sa Marcos chapter 2 verse 27, ginawa ang Sabat para sa tao. Ulitin natin, na yung Sabat na ito ay pinapaganap ng Diyos sa bayan ng Panginoon, na yung mga taong tinutukoy, yun po yung mga bayan ng Diyos. Dito ngayon sa Scripture, there is no condemnation in Christ Jesus. So, dito ngayon ang pagtiyak ng Diyos sa lahat ng mga believers in God through Jesus Christ, sapagkat maraming nag-claim po na if you are in Christ, there is no condemnation. Depende po sa tao kung ito'y bayan ng Diyos o hindi. Sapagkat ngayon, ang claim na yan maganda po, pero titiyakin ng sino man kung siya ay gumaganap doon sa bilang kasama doon sa bayan ng Diyos. Okay. Ang binanggit po ng Biblia dyan sa binasa ng ating kapatid, malinaw po yung word na there is no condemnation in Christ. So pag sinabing there is no condemnation in Christ, pag sinabing in Christ, yung nation na yon that must be in Christ. Yung nation na yon. Na yung nation na magpapahinga sa ikapitong araw
in Christ sa time natin, yun pong tinutukoy na bayan ng Diyos. At yung bayan ng Diyos na mga tao, sila yung binanggit ng Marcos chapter 2 na ginawa ang Sabat para sa mga tao. Yan. Ngayon, dito sa Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation in Christ. So, ito po ay paglilinaw, no, sa lahat ng mga believers in God through Jesus Christ. Sapagkat there is only one Savior and Redeemer who pay for our sin, which is our Lord Jesus Christ, na yung pangalang Jesus Christ ay mula sa Almighty God na ibinigay sa kanyang larawan, at yung larawan ipinakilala yung pangalang binigay sa kanya, na lahat ngayong mga believers in God through Jesus Christ, tatanggalin lahat ng sumpa kung siya ay bayan ng Diyos. Pero kung hindi siya bayan ng Diyos, makikita mo ang takbo sa panahon ngayon. Kung ito ba'y tumupad doon sa itinakda ng Biblia o hindi. Okay. Kukunin natin yung aral sa Biblia. Binanggit lang po ngayon, no? Yung paliwanag po ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 3 verse 10. Sa Galatia chapter 3 verse 10. Sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ang sabi, sinusumpa ang hindi nanatili sa Natili sa mga bagay na nasusulat ng kautusan. Okay, balikan mo. Sinusumpa ang hindi nanatili sa mga bagay? Lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng yung Ten Commandments binigay ng Diyos diyan sa Exodus chapter 20 kay Propeta Moises. Magmula sa Genesis hanggang Revelation, yung mga utos kung paano gawin, paano gampanan, hanggang sa Marcos chapter 2, binigay ang Sabat para sa mga tao, utos na kailangan gampanin, na sino yung gaganap yan? Iyong bayan ng Diyos. Yung bayan ng Diyos gaganap doon sa isang araw na tinitira ng Diyos. Yan na. So, kailangan manatili ang bayan ng Diyos sa kautusan ng Diyos. Ayan. Ngayon, yung word na there is no condemnation in Christ Jesus. Sa English kasi curse yan. Yung pag-acquit ng kasalanan ng isang tao mula sa pagiging makasalanan, yung sumpa, ang tanging makapagtanggal lang in the name of Jesus Christ, na yung Diyos na nagpakilala sa huling panahon sa pangalang Jesus Christ, siya lang pwedeng magtanggal niyan, yung sumpang yon. At yung sumpang yon, hindi siya matatanggal kung mali ang pagsunod ng tao sa Diyos. Kailanman hindi siya matatanggal. Sapagkat kung mapansin niyo po, yung two kinds of gospel, gospel of grace and gospel of the kingdom, yung grace kasi wala kang gagawin. To believe. That's it. But to follow the gospel of the kingdom of God, meron kang gampanan, meron kang gagawin. Ibig sabihin, ang gaganap nito, yung bayan ng Diyos. Ang gagampanan ng bayan ng Diyos, like today, sapagkat tayo ngayon ay nag-celebrate ng Christ Sabbath sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa mga kaibigan, maituring sila na bayan ng Diyos, na itong bayan ng Diyos ay meron
tinira ang Diyos na isang araw para sa bayan ng Diyos, na itong Sabat na ginawa ng Diyos, na ang bayan ng Diyos, mga tao pong tinutukoy sa Biblia. Ngayon, yung pagkakasala, okay, ng tao laban sa Diyos, ang naging pamamaraan ng Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya ay di mapama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, if we talk serving God, tinawag siyang divine service of God. Ngayon, ang tao po, wala nang pakialam doon sa word na divine service of God kasi pag sinabing lumuhod ka, umawit ka sa Panginoon, mag-serve ka sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, dumalaw ka sa pagtitipon sa Panginoon. Sapat na sa tao yun. Kinikilala ng tao na isang sagrado at gawaing makadiyos, gawaing paglilingkod para sa Diyos, sapat ba yan para yung kasalanan di umano ng isang individual na siya ay pinatawad na ng Diyos? Yun po kadalasang nagaganap po yan. Ngayon, may binanggit sa scripture, yung there is no condemnation in Christ Jesus. Kasi po, itong condemn sa English is curse. Sumpa po yan. Ngayon, ibinigay po yung hanay ng sumpa kung ano po ang meron doon dito sa definition at mapapansin natin, lalo na sa mga nagdaan nating pagtatalakay, no? Sa pagbabahagi natin local, international. Kabilang po dito yung binabanggit sa definition, yung salitang course. Kasi po, wala na tayong pakialam sa mga grounds ng course na yon, na ang akala ng mga tao na kahit meron kang anting-anting, meron kang habak, meron kang mga pamahiin na bitbit, pag sa na kay Kristo ka na, okay na, wrong. So, linawin natin po sa maikling oras ng ating pagtatalakay. Sapagkat ngayon, isa sa mga pinakita, yung God was raised on the seventh day, Genesis, isa pang malaking problema sapagkat sa mga nag-aaral, sa mga nagsusuri, ang kalendaryo kinikilala na 30 at 31. Ibig sabihin, sa isang linggo na mayroong 7 days, kapag kinumpit mo siya ng 4 weeks, 7 days sa isang linggo, ang isang buwan niya ay 28 days. Pero kung kinumpit mo siya ng 30, 31 sa isang buwan, ang isang buwan po ay hindi lumalapat ng 28, halos umaabot ng 34. So, ibig sabihin, pag kinuha mo ang propesya, Daniel chapter 9, verse 27, isang linggo at kalahati ng isang linggo, hindi matukoy ang perfect seventh day of God through Jesus Christ, sapagkat yung weekly competition, minsan may 8 day, minsan may 7th day. Kaya lumalabas ngayon sa ating panahon, hindi kaila, na kapag nag-worship ka ng Sunday, ang kalendaryong gamit niyan, 30-31. At meron din nag-worship ngayon ng Huwebes na walang 7th day, ang kinikilalang kalendaryo niyan, ganun din, 30-31. So, ibig sabihin, itong sumpang ito, ang diniin po ng scripture, there is no condemnation in Christ. Now, if we talk 7th day, God was raised on the 7th day. Ang gumanap ng perfect 7th day, yung the image of God. So, itong course na ito, tinanggal ng Diyos through Jesus Christ para magiging sagrado ang paglilingkod ng isang tao sa Diyos. Okay. Himayin natin yung dalawang ito. Yung kabanalan sa Diyos, yung sagradong pagsunod sa Diyos, at yung sumpa, kung ano pong bit-bit nito. Both. Okay. Dito tayo sa sumpa. Ang definition po sa sumpa, medyo English Bible po ito. English definitions. Basahin ko lang at intindihan naman natin. Lalo na po sa mga nagsusuri. Ano? A curse is a spoken or magical wish that misfortune, harm, or doom
befalls someone of something. Depending on the context, pag sinabing depending on the context, hindi siya malayo katulad sa depende sa paglilingkod mo sa Diyos. Oh. May naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod pero ayaw sumunod. May naglilingkod sa Panginoon na tinuturo ang pagpipray. Ang karamitan sa mga Christians hindi nagpipray. Wala nang devotions. So depending. Halimbawa, pag sinabing, there is no condemnation in Christ Jesus, saan yun? Romans 8:1. Mababasa mo siya sa Romans 8:1. Ang tanong doon, sino ang nasa ilalim ng sumpa? Sino yung bayan na wala ng sumpa? Binanggit kanina, yung bayan ng Diyos na wala na sa ilalim ng sumpa. But those are under the curse, okay? Someone or something, depending on the context, it can refer to, saan yun? Refer to a supernatural spirit. So pag sinabing supernatural, medyo spiritual siya. Pero ito bang super spiritual? Ito ba'y kinalugdan ng Diyos? Ito ba'y binigyan ng Diyos ng pagtangkilik na tinanggal ba ito? Inalis na ba ito? Through Jesus Christ sa time natin. Sapagkat ngayon, maraming mga believers in God through Jesus Christ, hindi tinanggal talaga yan. Kasi alam nila, inisip nila nasa Diyos. But under the course, supernatural spirit, an expression of anger, swearing, or a persistent source of severe distress. Ang under the course, sila yung mga tao na magalitin. Sila yung mga taong stressable. Sila yung mga taong laging problemang pinag-uusapan. Sila yung mga taong nakadepende sa galaw ng sanlibutan. Problema yon. Una, pag sinabing lingkod ng Diyos, hindi ka pwedeng maki-compromise sa politics. Pag pinasok mo yon, depending of any context sa buhay ng isang tao, kung ano ang paglilingkod niya sa Panginoon, kung anong pangunawa niya sa Diyos. Now, binanggit ng Scripture, merong tatlo tayong babasahin dito na definition. Nais ko lang basahin. Supernatural or magical wish. Appeal to a higher power of magic intended to bring bad luck, injury, or an evil spell on someone. Synonyms include yung word kasi intended to bring bad luck, wala talagang magandang idudulot niyan. But they are a Christian. Sometimes may mga sinasabing they are a born again Christian. Pero ang binanggit ng definitions, it can refer to a supernatural spirit or expressions and anger, swearing, or a persistent source of severe distress. Ngayon, sa word na supernatural or magical, marami ngayong may mga hawak na mga libreta na ang nakasulat doon Latin. Pag tinanong mo, naintindihan mo yan, hindi. Pero binabasa nila yon. Sa ating panahon, meron ding may mga hawak na hindi Latin at may mga word na Jesus doon sa mga libreta na yon. Pero di nila alam ito ay isang orasyon na galing sa mga may kaalaman sa panig ng spiritual, but depending on it, sapagkat yung mga ito, di umano ay naniwalang galing sa Diyos, pero yung practice under the course. Kaya kung mapapansin nyo po yung may bit-bit nito, okay, hindi naman tayo nagmamalaki sa kanila. Kahit anong gagawin sa buhay, hindi talaga mag-improve yan. Pastor, wala naman akong anting-anting, wala naman akong habak, wala. Kumusta ang paglilingkod sa Panginoon?
because there is no condemnation in Christ Jesus. Kasi yung course, meron siyang katapat na kasagraduhan sa Panginoon. So, hindi pwede ang tao maglilingkod sa sumpa at maglilingkod sa Diyos. Hindi pwede na maglingkod siya sa Diyos na taglay niya ang sumpa. Kailangan, through Jesus Christ, pagsunod sa Kanya, spirit and flesh, matiyak niya na siya ay nakasunod sa Diyos. Sapagkat itong sumpang ito, wala sa langit, nandito sa lupa. Ay nandito tayo. Okay? Ngayon, isang definition, yung number one kayo na yung supernatural or magical ways. Alam natin yan. Hindi pwede, Lord, bigyan mo nito instantly. Hindi po ganon. Bukas pa lang, ngayon pa lang nakaprepare na ang para sa iyo na inilaan ng Diyos. Like sa time ni Abraham at yung mga propeta, mga lingkod ng Panginoon. May mga piniprepare ng Diyos, although nagta-travel yung ibang mga propeta, pero may inilaan na ng Diyos para sa kanila. Sa time natin, ganun po, mga kapatid. Okay. Number two, yung word na profanity or swearing. Yung word na ito na profanity or swearing, ito pang definition niya. The act abusing rude, offensive, or obscene. Yung profane expression is called. Yung mapapansin niyo po, yung word na profanity, the act abusing rude, offensive. Pag napansin mo yung offensive, kuha mo na kaagad eh. Kung paano ang mga lingkod ng Diyos nagsasalita na yung mga salita na ginagamit naka-open sa kapwa. Halimbawa, binanggit ng Scripture, God was rest on the seventh day. Paano makita ang Diyos? Espiritu yon. Ang sagot, sa pamagitan ni Kristo. Kailan ang seventh day ni Kristo sa time na yon? Gagamit ka ng seventh day. Na ang seventh day, sa 4 na linggo, meron lang siyang 28 days. Na ang kalendaryo natin ngayon, merong 30 and 31. Pag kinuha mo yun yung isang linggo at kalahati ng isang linggo, hindi natatama po sa isang linggo at kalahati ng linggo. Ang tanong ng marami, kung hindi kami nakapagsabat ng Wednesday, hindi kami ligtas. Malinaw ang scripture. There is no condemnation in Christ Jesus. Si Christ ay Savior at Redeemer. Ibig sabihin, pag sinunod mo siya, kabilang ka doon sa bayan ng Diyos. At yung bayan ng Diyos, nilaanan ng Panginoon ng isang araw, na yung isang araw na yon para sa bayan ng Diyos. Kailangan pasukin, sabi doon sa Hebrew, na binasa kanina, pag sinunod mo yung versikulo, pasukin mo yung isang araw na inilaan ng Diyos. Ngayon, paano mo siya mapasok? Sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom, righteousness, all these things shall be added unto you. Ang curse, hindi po siya righteousness. Problema, how can we enter the kingdom of God and to receive the promise of God na maraming mga taong nasa ilalim ng sumpa? Ngayon, ang isang definition, ipinakita po tungkol sa salitang curse and divine. Sa isang definition po sa kabanalan, means holy, yung divinely revealed or inspired religious. Ang tanong, what does the divine words means? O kanina, parang tinanong siya, ano ba yung sumpa? O, pag under ka noon sa mga supernatural magic system, depend on it, distress is anger. Pag nasa ilalim ka noon, sa ilalim ng sumpa yun. Okay. Pag dito naman sa what does the divine words means?
divinely revealed or inspired religious, okay, such as the Bible, referred to as the divine words in a Christian's context, or Quran, referred to as divine word in an Islamic or context. Pag tinignan nyo po, sa Christian, Bible din pong hawak. Sa Islam, ang hawak, Quran, Bible. So pag tinignan mo both, nag-aaway ang Christian, nag-aaway ang Islam. Kung ano ang crime ng Islam, ganon din po ang crime ng Christian. Kinilala ng Islam na si Christ, propeta lang. Kinilala ng Christian na si Jesus Christ ay Savior. Ang proof ng Christians, Romans 8:1, there is no condemnation in Christ Jesus. Ibig sabihin, ilang libo mang nagkasala ang isang tao bago niya tinanggap ang Panginoon, magkaroon siya ng pagka-absuelto through Jesus Christ. Ang Islam naman, kinilala si Christ na prophet, hindi Savior. So pag tinignan niyo po sa definition ng divide means, yung ano ibig sabihin ng divine? Pag tinignan mo ang definition, hindi porke Islam ka, hindi porke Christian ka, na wala ka ng pakialam sa bibig mo kung anong sasabihin mo. Walang pakialam sa iisipin kung anong iniisip mo. No. Ang ipinakita po yung yung word na divine, revealed or inspired religious. Yung makapagsalita ka, ano yung revelation binigay siya ng Panginoon, anong unawa binigay siya ng Diyos, anong salita na makapag-inspired sa lahat ng tao, sa sino man, mga kapatid sa pananampalataya o hindi man. Ibang religion niya, hindi man siya naniwala sa iyo, pero yan ang word ng definitions ng divine as a Christian believers, as a Christ believers, sapagkat ang ipinakita po ng Scripture na isang katanungan din doon sa word na there is no condemnation in Christ Jesus. Yung sagradang paglilingkod, pinakita din po yung tanong, yung how do explain divine. Pag tinanong ka, are you a Christian? Opo. Paano mo i-explain ang divine? Hindi pwede basta. Yun na yun, paglilingkod. Hindi mo alam. Tulad kanina, paano mo i-explain ang curse? Ay basta sa Diyos ka na, tapos na. Wala ka nang gagawin. Basta tapos na. Hindi pwede, kailangan alam mo i-explain yun. Yung sumpa, kung ano yun, at yung kabanalan, paano mo ipaliwanag yun? How do you explain divine? Tunin natin yung mga overview dito. The term divine generally relate to God. Okay? Heavenly, sacred qualities. Yung, amen, yung God was rest, yung ginawa ng Sabat para sa mga tao, it is also is sacred qualities. Yung isang araw na inaan ng Diyos para sa kanyang bayan, napasukin na yon, it is also is sacred qualities. Ang tanong, ginampanan ba ito ng mga born-again Christians? Kalimitan po, hindi na. Ginampanan ba ito ng Roman Catholic? Tinuro ba ito ng mga pari? Kalimitan, hindi na. Yung sacred qualities, ito ay dinideny na ng maraming mga churches. Maraming gumaganap, maraming gaya-gaya, but they are using and destroying a calendar days based on the scripture. So, paano mo siya i-compute? Sapagkat ngayon, alam natin, based on Gregorian calendar, ang isang taon ay merong 365 days. Na itong 365 days, meron siyang 31 calendar. Na itong 336 days, ang bilang po niyan ay 28 calendar every month. Pag tinignan nyo po sa loob ng isang taon, pag i-minus mo yung 365 and 336 days, merong 29
days ang sobra bawat taon. Okay. Pag i-compute mo siya from year 1 up to the present, how many hundreds of years? Yung haba na yon, pag tinutukan mo yung Christ Sabbath, na ang kalendaryo natin ay merong 30 at 31, na merong 160 years, supposedly. Kung ngayon ka lang tinawag, at kung tinawag ka na ng matagal, at naiintindihan mo, hindi mo na pinagpatuloy, may problemang malaki po. Kaya, itong divinely service of God, ito yung susi na gagawin ng Diyos upang ang sumpa na nakasumpa sa atin mula pa sa ating mga ninuno, tatanggalin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangalang binigay sa kanyang larawan. Kaya tinawag siyang true Jesus Christ. Okay. Pero, dahil sa trouble na nangyayari sa atin from Spanish time, Japanese time, up to in our time, pansin ng buong mga matatanda ngayon at yung iba nahirapan ng makarecover kasi po wala na silang kakayahan para ipagtanggol ang katotohanan ito. Ngayon, liban sa mga younger age, from 30 years old above, sa kalooban ng Panginoon, makikita natin to kung paano ang tiyak ng mga tao na sila ay nakakalag na doon sa sumpang yon at nakapaglingkod sila sa kabanalan na mula sa Panginoon. Sa isang paliwanag dito, binasa ko na po kanina, how do you explain divine? The terms divine generally relates to God or heavenly sacred qualities depending on the context. Again, it describes the holy nature of a higher power or in everyday use is an informal descriptor for something extraordinary, wonderful, delightful, or beautiful. So, paano masabi ang seventh day of God through Jesus Christ? Kasi from the Jew, ang Sabat ng Jew, Sabado. Pagdating ng New Testament time, ang katuparan ng Sabat si Kristo, na sa time natin ngayon, hindi rin nagbabago yung seventh day. Pero pag tinignan mo si Scripture, sa Biblia po, ang seventh day, hindi po itinuro ang Sabado. Kundi, ang nagturo sa tamang seventh day, yung day of resurrection ni Jesus Christ sapagkat nabuhay siya ayon sa Matthew chapter 28 verse 1, nabuhay si Kristo on the first day of the week. Ibig sabihin, natapos yung seventh day that God was rest, nabuhay si Kristo after 3 days and 3 nights, nabuhay siya on the first day of the week. So pag ginamit mo ang 30-31 calendar sa isang buwan na merong 8 days, na merong 7th day, hindi ma-determine ang isang linggo at kalahati ng isang linggo. Kung ang tawag si Bisaya, magpataka na serve ang tao sa Panginoon basta sa Diyos. Sa Diyos naman yan. Okay lang yan, Pastor. Sa Diyos naman. Wrong. Sapagkat hindi po pwede ang sagradong paglilingkod sa Panginoon hindi magampanan ng tao kung siya ay nasa ilalim ng sumpa. Malinaw yun. There is no condemnation in Christ Jesus. Sa makatuwid, kung ang tao ay nasa ilalim ng sumpa, based on the definitions, okay? Hindi niya magampanan ang sagradong paglilingkod sa Panginoon sapagkat kinakailangan ang nations of God
gaganap doon sa isang araw na itinakda ng Panginoon na inilaan ng Diyos. Ang sabi ng Scripture, inilaan ng Diyos. Ang naglaan niyan Diyos. Unang gumanap sa lahat si Jesus Christ. Tayo ngayon susunod kay Kristo kung ano ang araw ng katanghaan ng 70. Bago si Kristo lumitaw, pinaliwanag ng propeta Daniel, chapter 9, na 1 linggo at kalahati ng 1 linggo. Sinong gaganap doon? Yung bayan ng Diyos. Yun ang gaganap sa 7th day. Doon sa isang araw na yon. Yung bayan ng Diyos na sa ilalim ng sumpa, wala. There is no condemnation in Christ Jesus. Subalit, marami ngayong mga Christians hindi gumaganap ng 7th day. Ibig sabihin, maraming nasa ilalim ng sumpa. Kaya hindi makita natin yung the beauty, how to serve God, how to give glory and honor to His grateful and powerful name. Kasi po, ang lahat nasa ilalim ng sumpa. They believe Jesus Christ is Savior. They believe Jesus Christ is Redeemer. Pero ang bibig, hindi po naging kaaliwan ng tao. Hindi naging kagalakan ng tao. Walang revelation. Walang understanding. Ang daming problema ng buong daigdig. Sabi nga ng ilang mga kaibigan nating mga mananampalataya, magulo ng ating bansa. Magulo na ang mga tao. Ay kung pinag-uusapan ang gulo, kung magulo noon ang pondo, ang bagong silang, meron lang mga lugar na parang ma-specify mga doon magulo. Pero ngayon halos buong Pilipinas na. Eh ngayon, kung meron kang mga anak apo, lumalaki, anong aasahan mo after 10 years and 15 years? Masisecured mo pa yan. Ang nasa ito, nasa Diyos naman kami. Secured kami. Paano mo natiyak nasa Diyos ka? Yan na. Dito tayo sa paliwanag ni Apostol Pablo. Sapagkat yung taong mga nagkasala sa Diyos, through Jesus Christ, magkakaroon sila ng acquittal doon sa sumpa. Hindi lahat through Jesus Christ at di makasunod sa mga tuntunin ng Diyos ay tatanggalin ng sumpa. Hindi po lahat. Sapagkat yung araw inilaan para sa bayan ng Diyos. At yung bayan ng Diyos, papasok sila sa isang araw na ang naglaan, Diyos. At doon sa sulat ni Apostol Marcos, ginawa ang Sabat para sa tao. Ibig sabihin, bago tayo gaganap, yung tao, larawan ng Diyos, siyang gumanap ng kaya tinaday siya sa crossing Calvary. Pag sinabing rest kasi means death. So, tayo ngayon, pag sinabing nations of God, pag sinabing rest, kailangan ka ring mamatay sa pagiging tao. Pero hindi literal na kamatayan, kundi spiritual. Okay, makikita natin sa scripture ngayon yan. So, yung magkasalanan, pag sila'y naglilingkod sa Diyos na isang sagradong paglilingkod sa Panginoon, ibigay nila yung definition kanina. Ibigay nila yung pinaka-powerful service sa Panginoon na kaluwalhatian sa Panginoon doon sa Diyos na may likha ng langit at ng lupa, doon sa Diyos na may lalang ng buwan, ng araw, ng lahat ng bagay sa ibabaw ng daigdig na ito. Pero paano maibigay ng tao ang pagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos kung hindi napasok yung isang kahingaan na ito sapagkat ang mga tao karamihan nasa ilalim ng sumpa? Ngayon, sa paliwanag ni Apostol Pablo, balikan natin yung Romans chapter 8, verse 1. Ito po yung sinabi ng Biblia sapagkat yung binanggit natin kanina yung word na profanity, yung paglapastangan sa Diyos. Paglapastangan ng tao sa Diyos. Yung Romans chapter 8, verse 1, tingnan natin sa
Tagalog Bible. Ngayon nga ay wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo. Kailan mangyari yun? Kapag napasok nila yung isang kapahingahang yun. Kailan mangyari? Kapag nagampanan na ang sabat na ginawa ng Diyos para sa tao, magkakaroon siya at makatanggap siya ng acquittal doon sa sumpa na dati naging kasalanan ng bawat tao. Sapagkat bago ang tao tawagin ng Diyos, ikukulong mo na siya sa kasalanan ayon sa Galatia. Ngayon, pag kinulong siya sa kasalanan, palayain siya kay Kristo. At gagampanan niya yung kapahingahan na tinakda ng Diyos. At ang pagganap niyan, ng sino man, ang gaganap yan yung bayan ng Diyos. At yung bayan ng Diyos, binanggit ng Scripture, there is no condemnation in Christ Jesus. Sa verse 2, ito na po ang mga conditions niyan. Pagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus, ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang kautusan ng buhay na kay Kristo Jesus. Doon pinalaya si Apostol Pablo sa kautusan ng kasalanan. Ibig sabihin, without Jesus Christ, we can do nothing. Kaya sabi ni Apostol Pablo. Ngunit, nilinaw ni Apostol Pablo yung tungkol sa tunay na kalayaan sapagkat yung tao, tayo dati, as a Gentile before, nasa ilalim tayo ng sumpa. Ngayon, nung pinalaya tayo doon sa kautusan, okay, doon nakita ni Apostol Pablo ang kanyang sarili na hinihikayat tayo ngayon sa ating panahon bilang mananampalataya ang tungkol sa sumpa na dapat matanggal yan sa atin. Ang sabi ng verse 2, pagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus, pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Yun. Malinaw yung scripture. Yung kautusan ng buhay na kay Kristo ni Jesus. Siyang nagtanggal ng sumpa. At sabi ni Apostol Pablo, yung kautusan ng buhay na kay Kristo Jesus. Kung iisipin niyo po, yung utos ng Diyos na ang katuparan si Kristo, nakita ni Apostol Pablo, and supposedly in our time, makita din natin. Pag nakita mo yung kautusan ng buhay na yon, kung leader ka ng church o hindi, pastor ka o preacher ka sa anumang mga churches, mapansin mo yung kautusan ng buhay na siyang katuparan ng 7th day, na siya din magtuturo kung anong araw ng 7th day sa panahon po natin. At dito susundan natin yung scripture na yon sa Romans chapter 8. Sa verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, nag-anyong lamang saralin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Ang sabi ng unang istansa, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman. Ibig sabihin, kung wala ng Sabat ngayon sa Christians at wala nang gumaganap ngayon ng 7th day of the week, hindi magawa ng tao dahil nasa ilalim ng sumpa. Dahil sa kahinaan ng laman. Problemang malaki ng buong daigdig yan. Na kung meron tayong utang ngayon na 18 trillion, ang bansa natin, posibleng lulubo yan. Dahil sa sumpa. Kahit magbigay ka pa para sa akin ng ayuda sa tao every week, magugutom pa rin ang tao. Hindi pa rin naasinso ang bansa natin. Even in any politicians today, those are bright and economics expert. Kung marami kang ginto, pwede kang
gumamit pero hindi mo pwedeng salaulain ang ginto na para mag-imprenta ka lang ng mag-imprenta. Kung tinignan mo, trillions, billions of money, sa panahon natin ngayon ang dami. Kung bansa ang pag-uusapan. Pero ang tinutukoy sa Biblia, yung nations of God, yung bayan ng Diyos, sila yung mga tao na wala sa ilalim ng sumpa through Jesus Christ. Pero hindi maganap nga ngayon tulad ng sinabi ni Apostol Pablo dahil sa kahinaan ng laman. Pag tinignan mo ang kahinaan ng laman sa Galacia, lahat nandoon. Ano ba yung gawa ng laman? Tingnan natin. Basa. Huwag tayo maging mga 5:22. 20. Galatians chapter 5 verse basa 22. 19. Sapagkat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pag-ibig, 90. Chapter 5 verse 19. Kaya ang mga gawa ng laman, ang mapatuwid ay ang mga ito, pag-iapit, karumihan, pag-ibugat, 20. Pagsamba sa diskusan, pagkukulang, pagtatangiman ng mga pagkakalo, mga pagpanginibubo, mga pagkakalitan, mga pagkakapitapit, mga pagkakapakabagi, mga huswaang pananampalataya, 21. Mga kapanagbilian, mga paglalasing, mga kalayawan, ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking pinagpapaunang ipaalaala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng kalimutan bagay ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. Ngayon, alin doon sa binasa ngayon doon sa Galatians chapter 5, simula sa verse 19, lahat ng nasa ilalim niyan at gumawa at gumanap, nasa ilalim ng sumpa. Hindi sila bayan ng Diyos. Dahil sa kahinaan ng laman, hindi na magampanan ang tamang pagsunod sa Diyos. Ano yung isa sa mga sinasabing gawa ng laman? Mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Isa sa mga kaso ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na laban sa Diyos. Sa ilalim ng sumpa yun. Yung merong kaalaman sa supernatural, nasa ilalim ng sumpa yun. Yung profanity, yung paglapastangan nila sa pagsunod sa Diyos, nasa ilalim ng sumpa, pero sinasabi lang nasa Diyos. Ang sabi ng Scripture, ang gumagawa niya dahil sa kahinaan ng laman. Ang sabi ng verse 4 ng Romans chapter 8, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. Sino yung tinutukoy? Yung bayan ng Diyos. Sila yung tutupad niyan. Doon sa isang araw na inilaan ng Diyos na Sabat na ginawa ng Diyos para sa tao. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sa makatuwid, ang pagganap ng Sabat ng Diyos through Jesus Christ sa time natin ay ang pagtupad sa kahilingan ng Diyos na mula sa Espiritu, na ang gumaganap niyan hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Dahil ang paglilingkod ng tamang sagradong paglilingkod sa Diyos
ay paglilingkod sa Diyos bilang Espiritu. Pero kapag hindi magampanan ang sabat ng Diyos magitan ni Kristo, ang mga taong yan ay lumalakad ayon sa laman, nasa ilalim ng sumpa. Pastor, kahit maraming gintot pilak, nasa ilalim ng sumpa pa rin. Kahit nasa iyo pa lahat ng bagay. At hindi nakaganap sa pagsunod sa Diyos, nasa ilalim ng sumpa. Ako'y naniwala, maraming pera at mga bilyonaryo, hindi mapayapa ang buhay. Magulo. Ngayon, magulo na ngayong mga yaman, magulo pa yung mga mahihirap. Sapagkat maraming mga tao ngayon na sadlak sa sistema ng mga sumpa ng iba't ibang tao na meron at loobin ng Diyos magamit ang bawat authority para mag-conduct ng disiplina sa bawat lugar sapagkat yung under the law, paparusahan sila ng batas. Yung under the grace of Jesus Christ, yung gumaganap sa kaharian ng Diyos, loobin ng Panginoon, makasama sila sa disiplina ng pagpapairal sa ilalim ng paghahari ng Panginoon. Sapagkat iba po ang posisyon ng pagkapatawad, iba din po ang posisyon ng paghuhukom ng Diyos. At doon sa bayan ng Panginoon, ipinakita, pagpasok na sa isang kapahingahan yon, yung bayan ng Diyos, hindi nila mapasok kung hindi nila makita yung kaharian ng Panginoon. At hindi nila mapasok yon kung wala sila sa katuwiran ng Diyos. Ang tao iniisip magiging bilyonaryo kahit wala sa katuwiran. Wrong. Sa mundo, pwede mong isipin. Pero pagdating sa Diyos, hindi mo pwedeng i-compromise yung sin at yung sacred of God. Hindi pwedeng ang pagsunod sa Espiritu ng Diyos mapipiki ng tao. Sapagkat yung mahina ang laman, hindi nila magampanan sa magitan ng hindi sila lumalakad ayon sa Espiritu. Ang sagradong pagsunod sa Diyos, like today, Christ Sabbath, we celebrate Christ Sabbath. Ang gumaganap niyan, yung bayan ng Diyos at yung lumalakad ayon sa Espiritu, hindi sa laman. Kasi kung sa laman po, hindi po magampanan. Ang tanong, sabi kanina, dahil sa mahina. Kung tanong shortcut, paano pala kung walang sinugo ang Ama sa sanlibutan? Sino ang ating sampalatayanan? Paano pala kung hindi nabuhay na maguli after 3 days and 3 nights ang larawan ng Diyos? Ayon sa Colossus chapter 1 verse 15. Sinong gaganap sa kautusan ng Espiritu dito sa ibabaw ng daigdig na ito? Sapagkat malinaw na sinabi ng Matthew chapter 6 verse 9, kung paano sa langit, gayon sa lupa. Ibig sabihin, ang mga gawain ng Diyos pang langit, pwedeng gampanan sa lupa. Bakit hindi maggampanan ng tao? Dahil mahina sa laman. Subalit, magampanan ng mga tao kung sila ay lumalakad ayon sa Espiritu. Sapagkat sila ay naglilingkod sa Diyos sa kalagayang Espiritu sa pangalang Jesus Christ. At yung binanggit ng verse 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Pastor, paano yan? Tao tayo. Paano natin magampanan yung tungkol sa Espiritu? Tao tayo, kumakain tayo. May asawa tayo, may mga kaibigan, may mga kamag-anak tayo. Paano yung pastor? Dito mababasa natin yan. Hindi maramot ang Diyos eh. Kaya niyang i-balance lahat kung ikaw ay tao, namatay sa dating pagkatao, nabuhay ka, at naglingkod sa Panginoon. Yung laman mo, pwedeng i-control yan. Pwedeng gamitin mo yan sa sagradong paglilingkod. Ito sa paliwanag ni Apostol Pablo, bilang bayan ng Diyos. Okay. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Anong
Anong pipiliin kaya ng mga believers dito? Buhay at kapayapaan o kamatayan? Ibig sabihin, pag nag-serve ka sa Panginoon, ang gamitin mong isip, yung isip sa Espiritu, hindi yung isip ng laman. Pag ginamit mo yung isip sa Espiritu, magampanan mo yung mga bagay ayon sa Espiritu. Pero pag ginamit mo ang kaisipan ayon sa laman, hindi mo magampanan ang kautusan ng Diyos magitan ng Espiritu sapagkat mahina ang laman ng isang tao. Saan bumagsak si David? Di ba sa laman? Saan bumagsak si Samson? O di ba sa laman? Saan bumagsak si Solomon? Di ba sa laman? Sa time natin ngayon, sinong gaganap sa mga sagradong paglilingkod sa Panginoon? Ilang leader, tanungin natin. Tanungin mo sa iba't ibang mga churches. Brother, sister, may sabat ba kayo? Ay, wala na. Kasi sa panahon natin, ang sabat natin, iyang pagpapahinga sa mga masamang gawa. Disagree ba tayo? No. Agree tayo. Ang Sunday ba ay first day of the week? Sunod na lang tayo. Kahit hindi na biblical. Ay, hindi ako pwede dyan. Sapagkat ang kahilingan ng Espiritu ay lumalakad ayon sa Espiritu. Kahit nasa ilalim ka ng laman bilang tao, kaya mong gampanan ang mga gawaing ukol sa Espiritu pag lumalakad ka ayon sa Espiritu. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang kaisipan ng Espiritu, napipiliin ng tao ng bayan ng Diyos, buhay at kapayapaan. Alin kaya ang pipiliin ng tao? Kamatayan o buhay at kapayapaan? Kahit criminal, kahit drug addict, pipiliin niya buhay at kapayapaan eh. Pero hindi. Hindi ganun. It's not a kind of magical worship. Kailangan may gagawin ka. May susundin ka. Ang problema ngayon, sino ang professor ng tagapagturo sa ating panahon? Papasok ka sa Bible school. Ang ituturo, hindi din. Under the traditions of men. Mag-graduate ka ng doctorate of the Bible. Paglamas mo, ganun din ang ituturo. See? Maraming ngayong doctorate of the Bible. Pero pagdating ng linggo, nagsama-sama sila. Mga independent churches, mga malalaking grupo. Sige nga, kung ito ba'y nakapagbigay ng kalwaltian sa Panginoon. Sabi ng iba, Pastor, pwede naman mag-worship sa Panginoon anong araw? Yes, individually. But if we took gathering, merong special na araw ang Diyos para sa first day and seventh day of the week sapagkat ang gumanap lahat yan, walang iba yung larawan ng Diyos. Para ipakilala ang Almighty God sa ating panahon na kung maglingkod ka sa Diyos, huwag kang makipag-compromise. Kung sabihin mo, Lord, dami kong kasalanan. No. Receive Jesus Christ as Lord and Savior. There is no condemnation in Christ Jesus. That is gospel of grace. Ngayon, para ikaw ay makapagpatuloy sa buhay na maging sagrado, maging kabanalan ang kanyang pagsunod sa Diyos, sundin niya ang mga kautusan ng Diyos. Pero pag sinunod niyang kautusan ng Diyos, kailangan hindi siya lumalakad ayon sa laman. At the same time, huwag siyang susunod sa traditions of men. Yung filosofiya ng daigdig na ito, sa Lucas chapter 2, verse 8. Hindi po pwede, hindi. Okay lang yan. Nasa Diyos, no. Very wrong. Hindi po ako sangayon. Kontra ang aking spiritual na pananampalataya sa Diyos. So, sa panahon ni Apostol Pablo, makikita mo ang mga mission nila